Ayan. Ang tanong sa akin ni Fleming is, ilang oras labor ko? Actually, almost 2 days lang. Mga 2 days din since nag-start ang active labor ng 17. Then after that, kung pumunta kami sa hospital, sabi sa akin ng OB ko dun is, wait pa nga ako makauwi ng gawa nung nataas, mababa pala yung 5 yung time. Pero nakaka-amaze lang sa part na yun dahil dito sobrang early active labor na ako during that time is nagagawa ko pang minute, umilos ng gawa ng bahay para kasi sa akin nung time na yun, gusto ko na talagang makaraos. Kasi nga 40 weeks na ako that time. Ang isis ko na pagka 40 weeks pataas dapat nasa na yun, nag-labor na talaga or di kaya nanganak na. So yun, nung kinabukasan yung 18, yung alas 3, doon ako nakaramdam ng sobrang hirap ng tiyan ko, tapos nung check yung underwear ko, may nakita na akong daily discharge din ako with plus. So sinabi ko sa husband ko na pumunta na nga kami sa hospital kasi mayroon ng gano'n. Eh, ang pinaka doon is malapit na ako mamanok. Eh, saka yun yung sinabi ng doktor na once na umilabas na daily discharge, admit na. So yun, nung nalaman namin yung CM nung 18 na yun, nasa 4 CM na yun, lakad-lakad hanggang kami ulit sa labas. Saka bumili ng mga kailangan na mga gamot, yung pagkain, at saka kung ano matapos yung pagkabalik naman sa hospital. Hindi, syempre, siya ako yun, tuwang-tuwa pa nung next sabi, malapit na akong hindi na pakilita ko na yung game na. Ayan. Then, yun na natin na nalaman ko na ko ng mas CM na ako nung time na yun. Yung pinasakan na nila ako ng pampahila. Ba't ano naman silo ka rin. Binilisan ko yung flow ng pampahila doon sa nasa next day ko magsabi ko. Gusto ko ng makaraos. Ang tagal na namin yung time na naghihintay doon. Buti na lang may isang nurse na intern. Nabi ko sa kanya na pwede bang i-update ng CM service kasi sabi ko hindi na siya normal at saka may nakaramdam na ako ng pagputok mismo ng ng panubigan as in damdam na ramdam ko talaga yun mga friend. Buti na lang yung intern na yun nakakausap ko nung time na yun. Ang bilis ng kapaloob. Ang bilis ko lang na kapalagay ng loob yung internet. Kaya kung mapapanood naman ito is ayun, kamusta na siya. Yun na nga, pinacheck ko na yung IA ko ulit kasi nung alas 4 ng madaling araw or CM na yun pagdating ng bandang tanghali, nalaman ko na 6 CM na. Siyempre, nag-intense na yung pain na nararamdaman ko. Sabi ko para kung matawag ka lang sa oras yung mag-inasist sabi. Gusto ko na makaraos. Gusto ko nang matapos kong nararamdaman ko. Kasi na talaga pagka ikaw yung nasa sitwasyon nila, parang katulad na sinasabi nila na nasa kabilang buka yung paano. Pero ang ganun talaga nila yung kahit na sabihin mo sobrang sakit na nararamdaman ko. And to think na nasa lunch break pa yung mga doctor and nurses yun. Ang ganun talaga kasi nakayanan ko na may panganak si baby Shiloh sa oras na yun. Tutuwa nga yung mga nurses at doctor yun kasi yung pagkabalik nila nung 1:28 ng hapon, kita naman nila na sobrang pagod na ako nang pagkakita nila na may baby doon sa ilalim ko. Nakaka-alis lang daw kasi hindi naman narinig ng anak ng baby kasi sobrang pagod. So yun, moral lesson doon is kailangan sa pagdating sa ganun ng bagay dapat matuto tayong muna sa pananampalataya sa akin kasi sa lahat ng oras is nandiyan siya para pakinggan tayo kahit na sabihin natin
kasalanan tayo or nagkasala tayo sa kanya. Mabait siya, hindi niya tayo pabayaan. Yun ang tunay na presence ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kung ako lang yung tatanungin, sobrang may nakakamiss talaga ng time mo kasi doon pinakita ng Diyos kung paano yun. Kung paano niya pakipakita yung pagmamahal niya sa akin, syempre. Hindi ko nula yun na kagawa ko yung gano'n. Dati talaga, nung sa first born ko, gusto mo magkamatay na ako sa ano mo, iyak ako mo, kaya habang nahala ko din yung nanay ko na ipasang ko ng boss kasi nung time na yun, talagang in pain talaga kasi naunang lumabas yung dugo. Kung papanood ng mga yun, baka natawa na rin siya. Siyempre, piling mga sus. Yan. Yan. Final touch na tayo. So, ano nga yung magandang passage din sa kwento ko is naman yung mga nararamdaman mo sa time. Ano naman yung mararamdaman mo outer realize na kailangan mo siyang sabihin sa hobby mo. Of course, yung pinaka-importante doon is matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng oras, even we are sinners, yet our nature, He will never abandon us. Yun ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Yung mga anak na yun is yung talagang followers niya. Okay? Maraming salamat po sa pagpanood. Have a good day.